Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng Linggo, simba tayo. Almost malilate na ako. Okay. OTD for today. Ako naka-black. Tapos naka-nude na shoes. Saka yung aking mahiwagang bag, nilagyan ko ng strap. Ay, ng strap. Anong tawag nito? Ng sling. Ayan. OTD ni Love Lines Junior. Oh. Ito OTD ko din. Oh, sumabit na yung strap ko. Teka lang, ayusin. Madali kami. Oh. Nawili ka siya ako. Ano ba yan? Oops. Miracle, ano to? Ano tawag nito? Miracle fruit, magic fruit. Ayun. Nagro-rosary pa ba? Magna 9 o'clock na kasi, oh. Look. Saan ba tayo dadaan? Doon na lang sa gilid. Dito na kami daan. Hi, doggy. Hi, doggy. Dito kami sa side. Ika-23 linggo sa karaniwang panahon. September 8. Birthday pala ni Mama ngayon. Pagbasa mula sa aklat ng Kabilunan. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo kay Filemon. Papahalin muna. Hindi natin pagsisisi sa PWH na tayo ay binabahan, no? Ay tapos meron din tayo contribution dahil tayo din ang pag-uugali natin. Hindi natin ang inahalina ang pinahiram sa atin ng ating Panginoon may kapal. No? So, paalala ko yan sa atin. Sige. So, for this 23rd Sunday, ay maraming ginamit na simbolo dito sa San Lucas at yun ang ating pamimilayan. And nagkataon pa, this coming 24th or sa next Sunday, supposedly our reflection ng ating gospel, ng ating pagdiriwang is 24th Sunday. Pero tumama namin yung kanina sa Ebanghelyo. The first one is sa buhay ng isang alagad bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano. Ito parang kabala hindi po kabisado nyo na yung mga santo pagdiling mo sa buong taon ay Katoliko na talaga yung Kristo, no? Mga ganyan. Ay dapat makikita sa atin yung tinatawag natin yung pag-uugali ng letting go and holding on, no? Marami natin ginagawa natin, kinakatayan, no? Let it go, may version na, di ba? Sabi natin ang kanta, no? Hindi ko kakantay kasi baka ako'y masuspindi. Yung isang pare, masuspindi na. No? So yun, na kung saan ay doon ay sinasabi doon, marunong tayo dapat bumitaw sa kasalanan. Marunong ng ating nakaraan ay dapat natin itong binibitaw-bitawan, di ba? At hindi tayo lilingon doon. Di ba sinasabi ko sa Facebook din sila, kapag lumingon ka, akin ka. Parang gano'n ang demonyo. Kapag lumingon tayo, doon sa mga Diyos. Ikalawa, give it up and let it God. Give it up in many ways, or especially doon sa pinaka-specific is yung
material na goods, kaya tinawag yan sa simbahan, material goods. Yung mga bagay na mga yan, no, dapat marunong tayo i-give up natin yan. Sabi nga natin, is a good provider. Naging mabuting ama din or foster dad si Joseph K. Jesus. Lahat ng pangangailangan ni Jesus ay nagampanan niya bago siya mamatay. Diba? Nawala na sa eksena ng bago mag-ministry si Jesus. Na kung saan gayon din tayo, dapat tayo ay matuto tayong lumubog palagi sa ating Panginoon Diyos. At yun ay ibibigay niya sa atin. At lahat ay tulad din sa Jose ang ating Panginoon Diyos, ipuprovide niya sa ating lahat. Sa tamang panahon at kung ganoon din sa ating naaayon sa ating kakayahan. Kasi may mga bagay na hindi tayo para makatanggap pa tayo ng maraming biyaya. Remember, yung talimbaga about doon sa alipin na pinagkatiwala ang kanyang property ng hari na kung saan ay kung mas malakas sa mas maliit na bagay, ikaw ay pinagkatiwalaan, ikaw ay sa atin. Hindi tayo mag-Diyos-Diyosan sa ating sarili. Pangatlo at panghuli, the total dependence to God, on God, no? Na kung saan, ganun din ang ating Inang Maria, no? Na kung saan ay lahat siya ay nakadepende doon sa ating Panginoong Diyos. Because ano ba ang gulo? Naka-pause ka dyan. Ayan, dito ha. Okay na yun? Pero sasabihin mo niyan kaya na. Habang tsura. Oops. Sabado to? Kami mo na ko po. Parang ano to? Nice looking na. Busy ang lahat. Okay. Busy sila. Okay. Happy Sunday. Happy Fiesta. Makakasimula. Oh. Busy na. May ulo ko. Mag-friend or mag-what? Magnanay po. Sabi ko na nga, magnanay. Sabi nila, isa hindi. Magkaibigan daw kayo. Sige, bye-bye. Oh, buti mayroon ng ganito pag Sasama ba kayo? search na. Okay. Tatlo yung points ni Father kanina sa sermon. Yung letting go and holding on. Tapos giving up and
ano ba yan? Letting God. And then, total, ano ba ang tawag doon? Total na dependence to God. Yun. So, let go yung mga bagay na hindi kayo magdadala sa langit. And holding on. Have a blessed Sunday, everyone. Yeah, have a blessed Sunday. 23rd Sunday in ordinary time. Pero, yan. Birthday ni Mama Mary Sumulo, may misa 9:30 dyan sa chapel. Okay. So, ayun. Let go and hold on to your faith. Hold on to the good ones. Let go of the bad ones. The bad things. Yan. And then, give up. Give up mo na yung, parang ganun din, yung mga masasamang bagay na hindi magdadala sa'yo sa kabutihan. And let God do your part. And Let God decide for you, work for you, work for you. Let God. Parang ganun yung ano, di ba, naalala ko yun, yung do your best, God will do the rest. Ganun yun. Yung let God. Pag hanayaan mo nang mag-decide ang ating Panginoon. And then, total dependence ka. Huwag ka nang hayaan mo na yung parang example niya si Mama Mary, ibig sabihin yung Maria pala ay parang commoner, mahirap ka kaya umaasa ka lang sa Panginoon, umaasa ka ng total sa Panginoong Diyos, kasi mga bagay na nandito daw sa lupa, yun nga sabing let go of those, temporary lang, yung sinasabing hindi daw madadala sa hukay, hindi pala yung sa hukay dapat, hindi mo nadadala sa kabilang buhay, yung mga bagay na kayamanan dito sa mundo. Kahit nga, sabi niya, yung 40 cars na yan, kung whatever na wealth dito sa mundo ay hindi mo madadala sa kabilang buhay. Doon ka mahihirapan kasi pag marami kang bitbit, hindi ka makakapasok sa pintuan maliit. Diba? So that's it. Yan. Ano pa ba? Yun lang muna. So, same as yung sa gospel nga ngayon, yung ano ba yung gospel na yun? 2 beses kong nabasa. Nakalimutan na agad. Kaya ngayon ang naging topic. Wala ko na. Yun nga, let go eh. Ang sino magmamahal ng lahat ng bagay na nandito sa lupa, pamilya, sino man, nang higit sa nagmamahal sa Panginoon, sila ay hindi makakarating sa langit. Parang ganon. Yung disciples, totoong disciples, hyperbole daw yun, sabi ni Father, yung tungkol doon sa paragraph, first paragraph. Ang galing yan, Tagalog na Tagalog, first paragraph. Unang saknong, So, yun nga. Kung gusto mong sumunod, hindi naman na literal na gano'n. So, mas pahalagahan mo ang pagiging Kristiyano mo kesa sa mga mahalagang bagay sa makamundong buhay na ito. Sabay ganun. Alright, so ganun lang. I'll see you in a bit. Mama. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.